bumanat na naman itong spokesperson sa Malacanang na si Claire Castro. Spokesperson na galing sa mental hospital, kurung-kurung, lahat ng mga sintomas ng kabaliwan at pagkasira ulo, dagdag pa na kagiron o bilat nga. Kung ano na naman ang mga pasaring niya o banat sa mga Duterte. Manood, buong Pilipinas. Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa farm money at sa mga ghost projects noon ng Build. At yun, ang buong pahayag niya tungkol sa nakaraang administrasyon na utang sa bansang Pilipinas. So narinig ninyo na ang sabi niya nang dahil kay Duterte, nang dahil sa nakaraang administrasyon ni Duterte, lumulubo ang utang, lumalaki daw ang utang, at wala daw nagagawa. Puro daw pang-abuso dahil sa mga illegal na pugo, parmali, o ano-anong mga sinasabing mga walang katibayan o katotohanan. So yan, lahat ng mga tanong na kung saan ay ginagamit o ginagawa sa gobyerno, kapag nakikita nilang palpak, ginagawa ng plot twist, ginagawa ng paraan nitong spokesperson para gumawa ng exaggerated na ginagawang chismis o rason na kasi ang nangyari yan sa nakaraang administrasyon kasi Duterte ang noon pa yan, ngayon pabayaan, hanggang ngayon si Bongbong ang nagdurusa, si Bongbong ang sumasalo, lahat ng kapalpakan sa nakaraang administrasyon, si Bongbong ang kawawa. Ayan. Suwangalin talaga kita ng microphone kung ako reporter, si Raulo ka. So mga kabayan ko, lahat ng mga kapalpakan ngayon sa administrasyon, lahat ay pinapahid sa Duterte administrasyon. So nakikita lang nila kung ano yung mali sa administrasyon sa Duterte. Meron bang mali? Siyempre meron. Hindi naman perfecto. Wala perfecto sa mundong ito. Kaya masasabi natin pinakamatalino ka, tao lang tayo. Dahil ang tao ay ipinapanganak na pinamakapanganak na mortal at namamatay, kaya hindi tayo perfecto. So kung meron na tayong mali, dapat ating tanggapin, dapat marunong tayong tumanggap ng kamalian, dapat magbago, or dapat ipakita mo sa mga tao na hindi sarado ang utak mo at kusang loob na tatanggapin mo sa buong sarili kung ano ang kamalian.
ibig sabihin lang, hindi ka matututo. Ang labas mo, ikaw ay mayabang at mapagmataas. So ayan, sarado utak mo, wala kang naririnig. Kung meron man, hindi mo tatanggapin dahil nga sa sobrang taas ng pagtingin sa iyong sarili, pakiramdam mo sa iyong sarili, tama ka palagi. So yan ang mali. Dahil kung ipinapairal mo yan, ang mangyayari, yan si Claire Castro, yan ang mangyayari sa iyo. Alam mo itong si Claire Castro, wala na tayong magagawa dyan. Una, bayaran. Pangalawa, palimbing, udas, at lahat ng mga mentalidad at ugali ng isang taong masama. Sinungaling, kapatid ay udas, udas ay kapatid ay magnanakaw, magnanakaw ay kapatid ay sinungaling. So yan, konektado lahat yan. Kaya nangyayari, magaling siya gumawa ng mga istorya na walang mga katibayan. Kahit sabihin natin meron sa ipinapakita ng mga papel-papel o mga resibo, nasasanay na. Kasi ang tao kasi pagka nawawala na ng konsensya, hindi na tinatabla ng konsensya, ang mangyayari, parang simple na lang na gumawa siya ng kasamaan. Simple na lang sa kanya na magsinungaling. Simple na lang sa kanya na manira ang tao. O simple na lang na wawalang hiyain niya at babalorahin niya kung sino mga tao hindi niya gusto. So ayan, dahil sa wala na siyang konsensya, ginagawa na niya ang negosyo, ang bintang kasinungalingan. So itong si Claire Castro, matatawag natin na sa mortal sin na tinatawag na loss ba yan? Ano bang Tagalog niyan? Yung sobrang hindi naman sa ganit, greedy. Oo yan, greedy. So yan, sobrang kahaman, hindi na rin. So pasok na ito sa mortal sin, itong si Claire Castro. Dahil dyan, lahat ng mga datos niya, bago siya naging spokesperson, kritiko siya ni BBM. At hindi yan pwede sabihin natin na chismis lang. Dating kritiko siya ni BBM. Ang lahat ng mga content niya, lahat ng mga banat niya, lahat ng mga paninira niya, lahat ng mga patutsada niya, lahat ng topic ng buong content niya ay BBM. Magnanakaw, siraulo, adi, kawatan. So yan. Ngayon, dahil siya ay nagiging spokesperson na, ang mukhang bibig niya palagi, BBM mabait, si BBM tulungan niyo dahil si BBM kawawa, BBM lagi na trabaho, hindi na natutulog. So lahat na, tulad na lang, I love you BBM, mahal na mahal kita. Ganon. Pero, yun nga, nakikita niyo ba yung interview ni Boy Abunda? Na interview ng isang siraulo ng kalbong ugok. Ginagamit mo talaga ang langit na sinasabi na sa ni Boy Abunda. Kung
ka ng langit, sino daw ang gusto niyang isama? Sumagot din ang may kagirog bilap na spokesperson na may tililing sa utak na galing sa mental hospital nga tipuson, itipos, si BBM daw ang dadalhin niya sa langit. Kampante talaga na mapupunta sila sa langit. Ayun na, pangarap lang naman. Wala namang sinasabi, wala namang bayad sa pangarap. Pero sasabihin natin na ang kaluluwa natin ay mapupunta sa langit, malabo yan. Dahil ako lang kung tatanungin ninyo, kahit sabihin natin na ako na ang pinaka-martir, mabayad na tao, magparaya, kahit iururaan nyo ako lahat ng mga gagawin kong kabutihan, taos puso pa yan ha. Hindi ko accept ang langit na sasabihin ko na ako mismo sasabi na mapupunta ako sa langit. Mali at hindi yun. Hindi mangyayari yun. Tanging ang Diyos lang ang magdesisyon kung saan tayo niya dadalhin at kung saan tayo itatapon. Maghintay tayo. Dahil isang karapastanganan ang pangunahan mo ang Diyos. Sino ka? Yan ay isang kalapastanganan at di maaari ang pamalagpasin dahil darating tayo dyan. So issue ngayon, itong sinasabing utang, i-research ninyo dahil sa panahon sa administrasyon ni Duterte, kung mayroon mang utang nagagamit, nakikinabang tayo, nahawakan natin, nakikita natin kung saan napupunta ang inuutang ni former Juan Rodrigo Duterte. At kay BBM, na utang na wala tayong nakikita, wala tayong nahawakan, at lalong hindi nakikinabangan. Tulad na lang na malaking isyu na kamaldumal na nakawan, na pinakamalaking nakawan sa buong kasaysayan, itong Blood Control Ghost Project. Trilyon ang ninanakaw sa gobyerno at mali-malitang pera ang pinagparte-parte ng mga sindikatong mga politiko na ito dito sa Senado, sa Kongreso, o sa lahat ng ahensya sa gobyerno ngayon sa pamumuno sa administrasyon ni BBM. Yan ang dapat nating suriin, alamin kung sino ang tunay na nagsiserbisyong totoo at may totoong malasakit para sa bansang Pilipinas at sa mga sambayanang Pilipino mahihirap na katulad natin. Isyo ngayon.